Magandang araw mga ka-partner! Welcome sa ating ka-partner podcast Season 3. Yan, isang ligtas na espasyo kung saan binibigyan boses natin ang mga kwento sa likod ng bawat tagumpay. Mga kwentong hindi laging madali, mga kwentong may pagod at may takot, at may mga sandaling muntik ng sumuko. Pero sa huli, may isang realization tayong lahat na pinaghahawakan. #pwede pala. Ako po ang inyong host at kasama natin ngayon ang isang leader na dumaan sa mahabang proseso ng growth. Mula sa umpisa hanggang sa pagiging regional manager, let us all welcome kasama natin ngayon ang isa sa mga leader ng South GMA, Mr. Justin Milo. Hello mga Palakpakan naman natin, Sir ka-partner! Justin. Thanks for having me, Oy, ka-partner. Sir Justin, ako maraming salamat sa pagdalo mo Thank rito. you. Kamusta ka naman? Kamusta ang Ayos biyahe naman, mo? ka-partner. Medyo traffic lang sa EDSA. Pero Talaga, from EDSA ka nakarating pa. naman. Oh. Actually, galing ko ng Makati, ma'am. From Makati. Yes. Okay, stuck ka sa traffic. Yes, Sobra. EDSA. Kamusta, sir? First time mo bang dumalo sa gantong podcast? Actually, this is my first ever interview sa GDFI. Halata. Sa tagal ko sa So, kinakabahan GDFI. ka ngayon? Medyo, pero feeling ko naman kayang-kaya natin to. Parang hindi naman halata, Yes, Sir kailangan. Justin. So, Sir Justin, for sure napanood mo naman yung mga previous podcast namin, no? Yes. So, lahat ng mga ini-invite namin dito, dumadaan sa isang mabilisang fast talk. Sir Justin, ready ka na ba? Ready na, ka-partner. Tingnan natin ang kahandaan ni Sir Justin. Medyo Sir kinakabahan Justin, ako. let's go. Go. Morning person or night owl? Night owl. Night owl. Marketing assistant days or regional manager live? Regional manager live. Talaga ba? Yes, ka-partner. Pressure or comfort zone? Pressure. Pressure. Failure or lesson? Lesson. Teamwork or solo grind? Teamwork. Risk or safe play? Risk. Leader or follower? Leader. Pagod pero tuloy or pahinga muna? Pagod pero tuloy. Laban. Yes. Takot or pwede pala? Hashtag pwede pala. Kaya, sumuko or lumaban? Lumaban. Branch manager or regional manager? Regional manager. Comfort or growth? Growth. Self-doubt or self-belief? Self-belief. Hirap or tagumpay? Tagumpay. Nice. Palakpakan naman natin ulit si Sir Justin. So, Sir Justin, syempre hindi tayo nagtatapos dyan sa fast talk na yan. Kaya ka namin in-invite dito para may mga ma-inspire ka or ma-motivate ka mga viewers natin. At for sure, pinapanood tayo nationwide. Yes, So, ka-partner. kaya kami handang-handa na kami marinig or pakinggan ang iyong kwento. Okay, so dumako na tayo sa seryosang usapin. Sir Justin, handa ka na ba ulit? Handang-handa na, mga ka-partner. Handa-handa na ang ating Sir Justin. So, let's proceed now with our first question. Sir Justin, paano ka nga ba nagsimula? Ano yung naging journey no, sa Global Dominion mula nung 2015? Tama Yes, ba? ka-partner, 2015. So, Mhm. that was 11 years ago, mga ka-partner. So, isang typical na probinsyano, no? Okay. Na pumunta sa Maynila upang makipagsapalaran. Hindi. Parang kwentong MMK Oo. pa. So, right after kong graduate, ka-partner, nag-start akong mag-work sa Global Dominion as marketing assistant, no? So, by the way, I graduated at the age of 18. So, nag-start akong mag-work sa GDFI at 19. 19. Parang Yes. napakaaga yata. Yes, nun, sobrang sir. aga, ka-partner. Dito ka na rin ba nag-OJT na that time? Nung college po, yes. So, nagkaroon ako ng konti exposure sa Manila. Okay. That time. Mm-mm. So, yun lang yung only exposure ko sa Manila. And then, ayun, nung nagkaroon ng opportunity to be a marketing assistant ng GDFI, nag-push through ako. Okay. Then, mga positions ko ay naging marketing officer ako ng Makati branch din. And then, eventually, nung 2020, naging branch manager ng Lucena branch. So, ako yung nag-open ng kauna-unahang branch sa Quezon Province. Grabe. Ayun. For 2019. 2020 yun. 2020, sorry, naging branch manager ka na agad. Yes. Kita niyo yun mga ka-partner. From marketing assistant, diba after a years lang, ang bilis ng promotion mo. So Yes, how do you ka-partner. feel nung na-promote ka sa branch manager dito sa Lucena? Siyempre, nandun yung kaba, yung Okay. pressure, no? Since galing ako ng probinsya and then ibinato ako sa another probinsya. Sobrang pressured ako that time, no? Lalo, hindi ko alam kung paano pa mag-manage ng tao that time. Kasi as marketing, di ba, focus tayo sa process. So, nung nag-handle na ako ng tao, yun na, doon na ako natuto. Napasunod mo na ang mga tao mo. Yes. Then, ayun, pinalad tayo na makatarget sa Lucena branch, no? And nag-work yung branch noon. After, binalik ako ng Manila. So, nag-handle ako ng
Pasay branch, Mhm. and then Manila branch. So mga malalaking branches na ng GDFI. Before ako mag-land sa role na Regional Recruitment Manager. Recruitment manager. Yes. So syempre narinig ko na, no? Narinig na namin kung paano ka nga ba nagsimula. So, doon sa mga kinuwento mo, Sir Justin, ano yung pinakamahirap na naging adjustment mo nung nagsisimula ka pa lang as a marketing assistant? Pinakamahirap syempre yung malayo sa family, di ba? Okay. Since born and raised tayo sa probinsya, Mhm. no? So, yung pumunta dito sa Manila para mag-work, Mhm. no? Kakarelate siguro yung karamihan dito, Yes, no? marami dyan. Marami tayong mga ka-partner. Ayun. So aside from that, hindi rin masyadong related yung course na tinapos ko kasi nasa hospitality industry yung course na tinapos ko. So I had to learn marketing, finance, and credit, no? Mhm. Sa pagiging marketing assistant. So yun siguro yung pinakamalalang adjustment ko sa role ko as marketing assistant. Ayan, Sir Justin, syempre gusto kong ring marinig, no? Sabi mo nga kanina, you started with Global Dominion since 2015, tama, Yes, di ba? kapart. So, sa 11 years na ninyo sa Global Dominion, meron po bang mga moment na muntik na kayong sumuko? Yes, ka-partner, may mga times, no? Pero siguro yung pinaka natatandaan ko na talagang malapit na ka-partner is nung pinadala ko sa Lucena branch, no? To open a branch, no? Since hindi ko masyadong kabisado Okay. yung lugar, no? Hindi naman din ako local doon. So, since starting a branch is very tough task, no? As a branch manager. Kasi ikaw yung magbe-build ng people, ng sources mo, ng clients, and also yung mismong branch. So, inisip ko nun, sabi ko, para sa akin ba tong role na to, knowing na wala akong leadership experience pa, no? Aside sa pakiging marketing that time. So, yun siguro yung pinaka-point na naisip ko na sumuko na lang or baka sa ibang ano talaga, ibang field talaga ako nababagay. Ilang years ka na sa Lucena, sir? Nag-stay doon? So, sa Lucena, inabot ako doon ng 3 years. So, paano yung naging buhay mo doon sa Lucena nung nasa adjustment period ka? Walang naging problema sa adjustment ka-partner kasi ang babait ng mga tao sa Quezon Province. Okay. Sobrang mababait sila. And hindi ako masyadong nag-adjust kasi same lang naman yung language, no? And Tsaka lumaki ka rin sa province, yes, sabi mo po. kanina. Yes, lumaki ako sa province and ayun, na-enjoy ko yung stay ko sa Quezon. At the same time, nung nagkakaroon ako ng mga tao, doon ko na nagsisimula na makita or finally found my purpose. Ayun. Wow. Finally find a purpose. Ayan. Nakita mo naman ba yung purpose mo doon sa Nakita Lucena? ko ka-partner. Ayan, so tara na sa Lucena. Sir Justin, so ano po ba yung mga dahilan kung bakit dumating kayo sa point na, yun, tigna kayong sumuko or ano ba yung mga pumasok sa isipan nyo noong that time? Okay, so dala na rin siguro yun ng since personally kasi ka-partner, I'm a perfectionist eh. Oh, wow. So gusto ko kapag nagtrabaho ako, result Malinis. agad. Yes, no? Pulido. Yes, pulido. Okay. And dumarating yung time na hindi nagpapakita yung result na gusto ko ka-partner. Kahit ano yung Yes, kahit effort anong mo, pero wala effort. pa rin. Yes. Yeah, I feel you sometimes. Yes, ka-partner. Ayan, so, Dumadaan sa atin oo. yan. At times, no, hindi ko namamalayan, pinipressure ko na pala yung sarili ko, no, sa pagiging perfectionist. And yun siguro yung mga instances na bibigay sa akin ng negative vibes. So ano ba yung mga tingin mong tumakbo sa isip mo nun, that time? Tumakbo sa isip Oo. ko noon ka-partner, parang gusto ko na lang umuwi sa amin. Bumalik sa Parang, family mo. yes. Oo. Right after yun ng Oo. pandemic, nung kung kailan tayo nag-stop ng Okay. operations. Yung pandemic, nasa Lucena ka na nun. Nung bumalik, ma'am, Bumalik ka na. after ng lockdowns, no? So, pinabalik na tayo sa Okay. office. Doon na ako nag-start mag-manage ng Lucena branch. So, bumalik ka sa Lucena nun that time. So, Sir Justin, of course, narinig na namin, no, yung mga challenges mo that time. And gusto ko lang din tanungin, ano ba yung mga naging turning point mo kung bakit kayo nag-decide na magpatuloy ka pa din? Ayun, gaya nga nung nabanggit ko kanina ka-partner, no? Nung finally nahanap ko yung purpose ko. And yung purpose pala na yun is to serve the people. Yes, no? of course. Yung mga taong na-employ ko sa Lucena, no? Nung nakikita ko na nag-i-improve na yung buhay nila and yung mga mahal nila sa buhay, no? Doon ko nakita na ito pala yung purpose ko as a leader. Grabe naman yung sagutan ng ating Sir Justin. Hindi lang yung sarili niyo iniisip niya, mga kapartner. Siyempre, iniisip niya din yung mga tao niya, no? And that's the one thing na talagang maganda as a role leader. Tama ba ako? Ayan.
So, sino ba or may mga someone ba na nakatulong sa'yo para ikaw ay makabangon? Yes ka partner, no? So, napakaganda ng culture natin sa GDFI. Yes. So, ang pinaka tumulong sa akin para magpatuloy is yung mga naging leader ko before Okay. and yung mga friends ko na nakasabayan ko Mhm. sa GDFI na magsimula, no? Kasama mo pa rin sila Nakasama ngayon? pa rin natin ngayon Kasama pa rin niya, mga ka-partner. kapartner. Most of them are leaders na rin from Wow. different divisions and mga nakakasama ko na rin mag-travel outside the country. Wow, yun ang maganda, Ayun. no? So may bond pa rin kami as Until up until now. now and we still support each other. Mhm. Ayun. Yun ang magaganda sa ano yun, no? Sa pagkakaibigan, no? Yes. So, ano ba yung binago mo na mindset or approach sa work pagkatapos ng mga naging experience mo before? Ayun, no? So sa pagiging manager kasi parang I manage tasks. Mhm. So focus tayo sa operations, Yes. sa galaw ng mga tao, no? Tsaka So, hindi ganun kadali, no? Mag-manage Ah, ng isang operation and of course, yung mga tao. yes. And lalo akong nag-matured nung nabigyan ako ng chance na maging regional manager, no? So, from managing task, ngayon, nagde-develop na ako ng tao. So, nagde-develop na tayo ng mga leaders. And yun yung journey na na-enjoy ko ngayon as regional manager. Ikaw na yung nagtuturo. Ikaw na Yes. nagbibigay ng operation sa mga Yeah. tao mo na hindi mo nagagawa before. Tama ba? Yes. And Okay, maganda yun. yes. Mhm. And natuturuan ko sila through my experiences din. So sa tagal, sa dami ng pinagdaanan natin sa GDFI, yun yung nasi-share ko sa kanila. For sure, nanonood ngayon yung mga dati mong mga tao. Kung may pagkakataon ka or kung gusto mong mag-share, no? Ano ba yung mga gusto mong sabihin sa mga tao mo na nahawakan mo before? Yes, ayun. Syempre, gusto kong magpasalamat din sa Yeah. kanila, no? Kasi kung hindi rin nila ako tinulungan or hindi nila ako sinamahan sa journey na to, I guess hindi ako makakarating sa kung ano yung Yes. position ko ngayon and kung ano yung ginagawa ko ngayon, no? Kung ano yung ina-expect sa akin, no? Siguro hindi ko yun mararating ngayon. So, thank you sa pagsama sa akin sa pag-angat. Thank you. Ayan. So, sir, dumako naman tayo dun sa period ng growth and leadership mo. So, akala mo dun tayo nagtatapos. Akala mo tapos na tayo. Hindi pa. Nagsusulit-sulitin ka namin dito. So, sir, paano ba nagbago yung pananaw ninyo dun sa leadership na mula sa branch manager hanggang sa pagiging regional manager? Siguro yung dating thinking ko sa pagiging branch manager is mag-handle lang ng tao, no? So, nung na-experience ko siya, mas lalo kong naintindihan yung purpose, no? Kung bakit ginagawa ng branch manager yon. And also sa pagiging regional manager, no? Mas malaki yung ina-expect sa'yo na ipapamalas mong leadership. Magiging outcome na Yes. ina-expect nila. Yes, ka-partner. So, sir, ano ba yung naging, since sa leadership mo, no? Ano yung mga naging lesson na masasabi mo na hindi mo kaya noon, pero ngayon, kaya mo pala? Ayun, no? Sa tagal ko sa GDFI ka-partner, no? Sa dami ng roles na napuntahan ko, no? Every time na magkakaroon ng promotion sa akin, lagi ako nagda-doubt sa sarili ko na kaya ko ba? So, yun pala, along the way, no? Matututunan mo pala yun. And ma-unleash mo yung leadership skills mo. Basta, lagi ka lang present. Yeah. And lagi ka mag-show up, especially sa mga tao na hinahandle mo. Ang galing, no? Ang galing ng isang Sir Justin natin, mga ka-partner, no? Yung mga kasama natin dito sa studio natin, talagang manghang-mangha sa kwento mo. Akalain mo yun, mula 19 years old, nag-start ka lang with Global Dominion, no? Ngayon, isa ka ng regional manager. So, sir, gusto kong tanungin, no? Gusto ko lang i-add na rin, ano ba yung naging isang takot? Or meron ba naging self-doubt na nalampasan ninyo over those years na yun? Yes ka partner, since nabanggit ko nga kanina, di ba? Perfectionist ako, no? So may mga times na feeling ko natatagalan ako sa progress ko, no? Lagi kong tinitignan yung ibang tao kasi parang ang bibilis nila. Ayun yung mahirap no? Comparison kasi kaya tayo nape-pressure. Ayan, Pero go. natutunan ko along the way, no? Na kung kailan mas matagal ka sa position mo, mas nire-ready ka pala sa greater responsibility. Kaya nung na-appoint na ako sa position na to, parang hindi na ako masyado nag-adjust, no? So, mas madali kong nagamay yung responsibility ng pagiging regional manager. Grabe naman. Gusto kong tanungin na rin, no? Ano bang ibig sabihin ng hashtag pwede pala para sa'yo? Para sa akin, yung hashtag pwede pala is ito yung bunga ng pagsisikap mo, no? Right.
sa akin bilang isang probinsyano, no, nakipagsapalaran sa Sa Maynila. Manila. Pwede pala ako na mag-drive ng sarili kong sasakyan. Pwede pala akong mag-develop ng mga leaders, no? Mhm. Pwede rin pala akong makapagbago ng buhay ng iba. So, yun sa akin yung pwede pala. Ganda ng kwento ng ating bisita, no? So, ito na nga, sir. So, syempre, gusto ko rin marinig yung ibibigay mong payo, no? For those mga kapartners na nakakaramdam ngayon ng pagod or malapit ng sumuko. Sir Justin, ano bang maipapayo mo sa kanila? Yes, ka-partner, no? Siyempre, tao lang tayo, no? Nakakaramdam tayo ng pagod. Tama yan. Nakakaranas tayo ng burnout, ka-partner, no? So, sa mga napapagod dyan, no? Hinga lang tayo konti, then laban ulit. Yan, No? inhale. Kasi madalas kung kailan tayo malapit ng sumuko, malapit na pala tayo sa finish line. Hindi natin na-realize. Tama yun. Tama yan. Tama yung, actually, naririnig ko yung quote na yan. Kaya siguro tayo, pinapressure ng life natin. Kung kailan nandun na tayo sa finish line, Yes. nandun na yung goal na Yes. gusto nating ma-meet, di ba? Aside doon, baka may mga iba ka pang maipapayo, no? Para sa ating mga kapartners na pasuko na ngayon, Sir Justin. Ayun, no? Yung isang natutunan ko lang, no, sa ating president kay Ma'am Pat, is yung showing up. Showing up. Even if it's hard, no, show up. Because sabi ni Ma'am Pat, showing up is saying yes to the best version of yourself. Yun yung pinakatumatak sa akin. Ano ulit, sir? Pakiulit nga para sa ating mga kapartner. Ayun, yan kahit mahirap, no? Yeah. Showing up is saying yes to the best version of yourself. So, bahala na kayong intindihin niya, mga kapartner, ha? Pero napakaganda nung kanyang quote, no? From our From Ma'am president. Yan. Yes. So, palakakan natin si sir. So, ito na, sir. Dumako na tayo doon sa ating, I think ito na yung pinaka-last natin. So, complete this sentence. Akala ko hindi ko kaya, pero hashtag pwede pala na. Akala ko hindi ko kaya, pero hashtag pwede pala maging leader kahit meron kang doubt sa sarili mo. Wala bang palakpakan dyan? Grabe. Nabusag ba kayo doon sa mga advices ni sir? Yes. Yung mga studio natin dito, mga staff natin dito. Even ako, sir, talagang busog na busog ako dun sa mga naging advices mo, sa mga naging experience mo na maraming matutunan yung ating mga kapartners na nanonood dito, especially dun sa mga kabataan natin. Kasi yung kwento mo, pang Gen Z, no? Especially ngayon, yung mga kabataan natin ngayon, dumarating sila sa point na ang bilis sumuko, no? Kaya, sir, it's our pleasure, no, na ikaw ay aming na-invite at ikaw ay umoo, no, sa aming imbitasyon, no? Kasi siguro ito yung talagang, ikaw yung binigay ngayon para ikaw ay magbigay ng mga payo sa ating mga kapartners. So muli, maraming salamat Sir Justin, no, Thank you, sa kapartner. iyong pagbahagi. My Alam na pleasure. kamay mo. Nawala na yung kaba. Kabadong-kabado si Sir. Talagang, yan. Kaya laging tandaan mga kapartner, at kung nasa punto ka na pagod ka na, o nagdududa ka sa sarili mo, o kung pakiramdam mo ay hindi mo na kaya, tandaan mo ito palagi. Hashtag pwede pala. Pwede palang bumangon, pwede palang matuto sa hirap. Muli, ako nga pala ang inyong kapartner Glo at ito ang ating Kapartner Podcast Season 3. Hanggang sa mga susunod nating mga kwento mga kapartner. Bye!